Hindi na dapat pang ipagtaka ang pagiging malapit ni Tanya sa mga hayop. Sa iba't iba niyang alaga na sumunod kay Cutie, ang kuneho. Sila ang nagbigay sigla sa nakababagot na buhay ni Tanya. Sila ang pumapel ng mga kaibigan niya hanggang sa siya ay magtalaga. Ang mga lungkot, ang mga luha na sobra-sobrang isinuplay kay Tanya ng kanyang lola. At kahit sa litrato lamang siya pamilyar sa ina, lungkot din at hinanakit ang kinamtan ni Tanya mula rito. 12 anyos si Tanya nang umuwi sa wakas si Gemma Buenasuerte. Dapat magtatalon sa tuwa ang anak, maging si Aling Guada. Ngunit hindi, walang kasing panglaw ang maglola nang sumalubong sila sa airport. Sa cargo section sila ng paliparan nagsadya. Nasa kahon, isa ng bangkay, ang kanilang kinaon. Hindi sa sakit o sa sakuna nasawi si Gemma. Pinatay ito. Sadya. Sa maraming taong ginugol ni Gemma sa pamamalimos ng pag-ibig sa ama ni Tanya, hindi birong pait at kahihiyan ang dinanas ng una. Ganoon kahaling ang ina ni Tanya sa lalaking noon pa ay idineklarang hindi siya ang tipong patatali sa isang babae lamang. Nagtiyaga si Gemma, nagbakasakali, umasam na sa bandang huli, kapag sawa na si Tony sa piling ng iba, ay babalik ito sa kanya. Nangyari naman iyon, kung ilang ulit, sa tuwinang kakala si Tony sa kasalukuyang ka-live-in, sa tirahan ni Gemma ang punta nito. Okay naman kay Gemma. Pinilit niya ang sariling masayahan sa karampot na atensyong inililimos ng ama ng kanyang anak. Hanggang sa makatsyempo si Tony ng live-in partner, Pilipina rin, naubod ng selosa at sobra rin ang pag-ibig kay Tony. Nabagkatampuhan sila ni Tony at sumuling ito sa kandungan ng laging naghihintay na si Gemma. Sumunod ang live-in. Nang buksan ni Gemma ang pinto ng kanyang flat, doon pa lamang pinaputokan na siya ng babae. 3 ulit. Kay Tony niyon inubos ang nalalabing bala sa dalanyang baril. Common na sa Amerika ang buong pamilya ni Tony. Doon na ipinasunog at ipinalibing ang bangkay nito. Ang kay Gemma ay inuwi sa Pilipinas. Lungkot na lungkot si Tanya. Si Alan Guaday, hindi matuyo-tuyo ang luha sa labis na hinagpis. Sa pagkawala ng sustento ng maglola, itinigil ng matanda ang bisyo, pansamantala. Pinaalis nila ang katulong at pinagkasya ang karumpot na kita sa maliit nilang bukid. Nang mga panahong iyon, ang pinakamahirap para kay Tanya. Halos walang araw na hindi nagbubunga nga ang lola. At kahit puro replay ang sinasabi nito, nakasalanan ng apo ang paghihirap nilang iyon at hindi pagkatupad ng pangarap nitong makatundong sa Amerika. Nasasaktan pa rin si Tanya. Ang konsolasyon na lamang niya ay hindi na siya sinasabihang pangit ng lola. At kapag nilalait siya ng matanda, may mga alaga si Tanya, kuneho, goldfish at pusa, na kanyang pinagtatapatan ng hinanakit. Nasa high school na siya nang balikan ng lola ang bisyo. Pataya-taya lamang ito sa huweteng sa umpisa, sa ending, sa karera. Paglaon, minamagdamag na uli ito sa madyungan. Doon nalagutan ng hininga si Alang Guada sa madyungan, pagkaraan nitong isugal at maipatalo ang kanilang bahay. Inatake sa puso ang matanda. Bago pa roon ay naisanlana ng lola ni Tanya ang maliit nilang taniman. Uli lang lubos sa edad na 15 anyos, walang anumang kabuhayang nalabi kay Tanya. Pero hindi naman ganap ang lupit ng kapalaran kay Tanya.
Inalok siyang ampunin ng kapitbahay, yung magkapatid na matandang dalaga. Kahit abala sa trabaho, nasusubaybayan ng dalawa ang mabuting ugali ni Tanya sa kabila ng ginawang trato sa kanya ng lola. Higit sa lahat, naibigan ng magkapatid ang kabaitan ng apo ni Aling Guada sa mga hayop. Dating opisyal ng Society for the Prevention of Cruelty to Animals or SPCA ang propesora, ang unang nagkaloob kay Tanya ng alagang libangan. Paghatid sa lola ni Tanya sa huling hantungan, lumipat na siya sa bahay ng magkapatid na Francisco. Nagtapos si Tanya sa mataas na paaralan ng sumunod na taon. Pagdating ng pasukan, nagpalista siya sa kursong veterinary medicine. Pero hindi niya tinapos ang unang taon at hindi naman siya sinisi o sinumbatan ng magkapatid na umampon sa kanya. Naunawaan ng mga iyon ang pagkasulasok ni Tanya. Hindi niya masikmura ang pagkatay ng manok o ng pusa upang mapag-aralan ang internal organs niyan. Sa tulad ni Tanya na mapagmahal sa hayop, parusa ang maging bahagi sa pagputi sa buhay ng mga iyon. Kasalukuyang nakatigil sa pag-aaral ang dalaga nang excited na umuwi isang araw ang propesora. Anito, nakausap niya ang may-ari ng pet shop sa labasan. Ibebenta raw niyon ang tindahan. Interesado ko ba, Tanya, sa pet shop? Tanong ng matandang dalaga. Naku, ma'am, hindi ko ho alam. Ma'am pa rin kung tawagin iyon ni Tanya, gayong tita ang ibig nitong itawag ng ampon sa kanya. Napangiti ang propesorang bihirang ngumiti. Anong hindi mo alam, Anito? Come on, I'm sure. Interesado ka roon. Interesado lang ho ako, ma'am, sa ibang pets doon. Pero kung sa buong pet shop, please, Tanya, call me tita. Bakit si ate lang ang tinatawag mong tita? Ani Tanya, kasi ho, sanay na akong tawagin kayong ma'am. Mulat sa pool naman ho, di ba? Napangiti ang matandang dalaga. Maganda ang mood ng propesora. Gusto ho ba ninyong bilhin ng pet shop o sisa ni Tanya? Nito, kung interesado kang pamahalaan iyon, yes, sure. Anong malay natin, baka kumita ka kahit paano. Walang kakompetensyang pet shop dito sa malapit. Sabi ni Tanya, hindi na ho ba ako magka-college, ma'am? Of course you will. Magtatapos ka. Pwede bang hindi? Sabi ng propesora. Naisip ko lang, bigyan ka ng paglilibangan na at pagkakakitaan pa. Besides, gusto ko ring bigyan ng alternatibong libangan ang mga kabataan dito sa atin. Kaysa puro TV ang harapin nila, they can spend valuable educational time with their pets. Sabi ni Tanya, wala akong alam, ma'am, sa pagmamanage ng pet shop. Don't worry, Tanya, sabi ng propesora. Marami tayong pwedeng konsultahin tungkol sa bagay na iyon. Ang importante ay yung interesado ka. I know you well enough. Para ka na naming anak ni ate. Ang kapares mong mapagmahal sa hayop ang tamang-tama sa ganoong business. Isang buwan pagkaraan, isinalin sa pangalan ng magkapatid na Francisco ang pagmamay-ari sa pet shop. Binayaran ng dalawa hindi lamang ang lahat ng laman ng tindahan, pati ang lupang kinatitirikan yun at mismong tindahan ay binili nila. Pagkalipas pa ng ilang linggo, nang medyo gamay na ni Tanya ang pasikot-sikot sa naturang negosyo, pinapalitan niya ng pangalan ang tindahan. Ipinagkatiwala sa dalaga ng magkapatid na Francisco ang buong kontrol doon. At walang pagsidlan sa galak si Tanya.
Nakatagpo siya ng swerte sa mga umampon sa kanya. Napagitna pa siya sa mga nilalang na itinuturing niyang pulos mga kaibigan. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya bibiguin ang nagpala sa kanya. Wala siyang gagawin na hindi maipagmamalaki ng magkapatid. Ngunit kasi hindi pa niya nakakakrus ng landas si Angelo Ilustre na magaganap pagkaraan pa ng mahigit 5 taon. Paano nga ba pagtatagpuin ng kapalaran ang animal lover na si Tanya at si Angelo na wari nagka-phobia na sa mga babae dahil sa nobya ng kanyang best friend? Subaybayan